Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang masaya at mainit na pagbati mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service at ito po ang programang Global na Tayo. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, muli po nag-aanyaya. Samahan niyo po kaming muli sa isa pang edisyong ito ng ating programa, hatid po informasyon, balita at panayam para po sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansa, maging sa ating mga kababayan sa labas ng ating inang bayan, ng ating mga overseas Filipino workers. Alright, at ang Radyo Pilipinas World Service po, isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot po ng Presidential Communications Office. Kasama pa rin po namin maglilingkod sa inyo ang ating Global na Tayo team. Mula po sa ating Master Control, nandiyan si Ms. Susan Aizon, sa ating Wirecast si Hero, and of course sa ating live audio streaming, narito naman si Justin. At ang ating executive producer for today si Mr. Jerome Toledo. At bago tayo magpatuloy, gusto ko munang ipaalala sa ating mga kababayan, malapit na, ang tabayanan nyo na. Pagsapit po ng December 1, ang ating pong pagbabalik sa shortwave broadcast. Ayan, totoo po yan. At matagal po nating, alam ko matagal pong marami nag-aantabay sa ating muling resumption at pagbabalik ng ating shortwave broadcast sa pamamagitan of course ng transmitters ng Voice of America dyan po sa Tinang Tarlac. So ang tabayanan po niyan at ibibigay po namin sa inyo ang mga detalye ng ating pagbabalik sa shortwave broadcast. Yan pong shortwave broadcast na yan ang nagbibigay ng kakayanan sa ating himpilan na makapag-broadcast sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng shortwave frequencies. 6 na shortwave frequencies po yan para sa Filipino at English service. Ang tabayanan po niyan December 1 ang pagbabalik ng Radyo Pilipinas World Service sa ating shortwave broadcast. So may shortwave broadcast na tayo. Meron pa tayo mga social media platforms tulad ng mga programa na ito at iba pang programa sa Radyo Pilipinas World Service na inyo pong nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live, sa ating YouTube channel, and of course sa ating live audio streaming. And of course sa araw na ito, mahalaga po ang ating pagkikipagpanayam sapagkat tututukan po natin dito sa edisyong ito, sa episode na ito ng Global na Tayo. Ito pong patuloy na pagtutok natin sa mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan ng gobyerno at ng iba't ibang ahensya ng gobyerno hinggil po dito sa mga pagtugis dito sa mga mapapatunayan at na-issuehan na ng warrant of arrest patungkol po dito sa mga flood control anomalies. As we speak, meron na pong mga nasa kustodiya ngayon ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Kung di ako nagkakamali, 6 po ito. Isang lalaki, 5 lalaki at isang babae. Okay? Nasa kustodiya po ngayon ng BJMP. So aalamin po natin para sa mga kababayan natin na nasa ibayong dagat, ito yung update natin tungkol dito sa mga naarestong ito. Sa linya po ng komunikasyon, kasama po natin ngayon ang ating spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology, walang iba kundi si Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Magandang umaga po, Jail Superintendent Bustinera, si Ray Sampang po dito sa programa namang Global na Tayo. Okay, sige. Balikan lang natin. Medyo nagkaroon lang tayo ng glitch sa communication. Magandang umaga po, Jail Superintendent Bustinera. Okay, sige. Habang inaayos lang po yung ating linya ng communication at yung audio. Pero alam nyo ba na kasi dinala na po sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology, dito po yan sa Quezon City, yung 7 sa 8 na aresto. 7 po yung nasa kustodiya ngayon ng BJMP sa 8 na aresto dahil umano sa irregularidad ng mahigit. Hello? Ayan, hello. Magandang umaga po, Jail Superintendent Sorry, Bustinera. Sir Ray. Nagkaroon ng technical lang dito sa end ko. Anyway, good morning po sa inyo at sa mga sumusubaybay sa inyong program. Alright, maraming salamat pong muli, Jail Superintendent Bustinera. At nandito naman tayo ngayon sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service
upang magpagbigay ng impormasyon sa ating mga overseas Filipino workers, maging mga Filipino migrants natin living and working abroad. So sa kasalukuyan po, Jail Superintendent Bustinera, sa ngayon meron tayong 7 sa 8 na arrest. Meron tayong ngayon kasalukuyan nasa pasilidad ng BJMP. Correct me if I'm wrong, 6 po ba ito nasa inyong kustodiya ngayon? To clarify, sir, ito po ay 7 7. nakulong, 1 babae at 6 na lalaki. 8 ho itong nasampahan ng kaso. Kaya nga lang ho, yung isa ho ay nakapagpiyansa na bago pa ho dalahin sa kulungan. Okay. So, maaari niyo po bang ilahad kung ano ang initial assessment ng BJMP sa kalagayan at seguridad nitong itong mga nasa kustodiya niyo ngayon, Jail Superintendent Bustinera? Una po, maayos naman at wala namang any concern para sila ihiwalay o hindi ihalo sa regular na selda natin sa general population. Yung 6 po ay nilagay natin sa General Population Building na may laman 3,600 na bilanggo. 10 sila sa isang selda at kahapon alas 4 ng hapon sinimula ng kanilang booking procedures. Yung isa naman pong babae natin so far maayos naman ho at all in all wala naman tayong negative report as of 6 a.m. kanina sa kanilang head count. Maayos naman ho, wala naman negative incident. Okay, dito po sa mga nasa kustodiya po ninyo ngayon, ano po ito? Nakahalo na ba sila sa general population o may plano po bang paghiwa-hiwalayin din itong mga ito? Sa ngayon po magkakasama sila dahil may classification process po tayo sa mga newly commit. So not more than 14 days, doon sila mananatili muna sa isang selda among themselves. And then after po nun, pagtapos na ang security assessment, threat assessment natin, pwede na ho silang ihalo. Paghihiwa-hiwalayin ho yan. Depende sa classification nila. And dito po sa mga nasa custody po ninyo ngayon, how can the facility, ito po pinag-uusapan nating BJMP facility dito sa, ito po yung bago, hindi po ba? Bago ito dito sa Quezon. Ito ba yung nasa Quezon City malapit sa Eco Park? Yes po, ito po yung pinakabago nating facilities. Meron ho tayong 142 facilities na katulad rin yan, mga bago at moderno na. Ibig sabihin lang, gusto lang ho kasi natin na ma-address natin ang congestion o siksikan sa piitan at mas modernong pamamahala. Kaya naman ho, lahat po ng selda dyan ay kahit sa ordinary bilanggo, ay maganda rin ho. Pare-pareho ng disenyo na sila. Maluwag at may mga serbisyo o facilities para sa pangangailangan ng mga bawat bilanggo. How spacious? Gaano po kaluwag ang isang selda sa bago po niyong pasilidad? Ang isang selda po ay 47 square meters. May laman po itong 10. Meron po itong 5 bed bunks. May sarili silang banyo at paliguan sa loob ng selda. At na-inspection na po ito ni Secretary Remulla nung pinakita rin po namin sa media ang itsura nito at kung ano nakita doon, yun na po lahat ang disenyo sa lahat ng bilanggo. Wow. May access rin po ito sa medical facility, training facility, sports and recreation sa loob na ng facility para hindi na sila palabas-labas pa kung may kailangan na magpagamot sa labas. Ibig sabihin, Jail Superintendent Bustinera, parang magpa-function ito na parang mini hospital. Ganun po ba yun? Correct po. Available ang facilities natin dyan. Wow. Nung nakaraan nga o kahapon, pinangako ho ni Secretary Remulla na magdadala din ho ng maglalagay ng mga equipment and additional materials para maging fully operational hospital yung kulungan natin. Okay. Alright. Pagdating naman po sa treatment dito sa itong mga nasa kustodiya po ninyo, siguro magtatanong yung ating mga kababayan kasi itong mga nasa kustodiya nyo ngayon, mga dating mga DPWH personnel and officials itong mga ito. How can the public be assured na hindi ito mabibigyan o hindi sila mabibigyan ng special treatment compared dun sa ordinary PDLs natin? Opo, una po, we assure the public na walang VIP treatment na mangyayari dyan. Una, as a policy, bawal ho talaga sa BJMP at ang gumawa ho niyan, yung warden man o tauhan namin ay kinakasuhan ho natin yan at subject to investigation. Ganon din ho, pinagbilin ho ni Chief BJMP, Jail Director Roelis Rivera, ganon din ang ating kalihim, Secretary John Vic Remulla kahapon, pinagbilin ho na mahigpit ang policy natin, zero tolerance against VIP treatment. At gano'n naman meron din ho tayong
consideration naman sa security nila at hindi ho ito VIP treatment. Mhm. Kasi sisiguraduhin din ho natin na walang mangyayari sa kanila habang sila ay nasa loob ng aming kustodiya Mhm. at makaka-attend sila sa kanilang mga hearing. O buti So na it goes both ways po. Walang VIP treatment at the same time, may masisiguro natin na may kadagdagang security measures tayo para masiguro ang seguridad nila. Buti po nabanggit niyo yan na Jail Superintendent Bustinera, sapagkat alam naman natin na bukod sa mga former DPWH personnel and officials, itong mga ito, they are technically involved dito sa alleged milyong-milyong anomalous flood control projects, at isa sa mga tinitingnan dito yung mga seguridad nila. Alam niyo naman yung paglalaro ng isip ng ating mga kababayan, baka nga kapag lax ang security, baka hindi na makarating itong mga ito sa mga hearings nila. So, ganong kahigpit ang security na ipatutupad po para dito sa anim na ito, para dito sa mga nasa kustodiya ninyo. Tama po, may mga special security considerations tayo given yung high profile nature ng kanilang kaso. At ayaw din naman ho naming masisi kami kung may mangyari naman ho dyan habang nasa Oo loob. naman. Pero we assure the public na ito ay for security measures lang at wala kung ano ang dinaranas ng isang ordinaryong bilanggo, ayun din yung dadanasin nila. At kung ano din ang merong available na privileges o serbisyo, ayun din naman ho ang matatanggap nila. Pare-pareho lang ho, pantay-pantay. Alright. Jail Superintendent Bustinera, matanong ko lang po, gaano ba kalaki o gaano karami ang capacity, ang pwedeng i-accommodate na capacity ng inyong bagong jail facility dito sa may... Sa ngayon po, katulad ng sinabi ko kanina, mayroon 3,600 na, more than 3,600 na bilanggo ngayon. At ito ay under capacity pa rin sa ngayon. Ang capacity nito ay up to 5,000 na bilanggo. At ibig sabihin, nasa more than 1,000 pa ho kung may makukulong pa. Kahit to involve pa din sa flood control, kaya pa hong tanggapin ng Quezon City Jail. Kaya ko po kasi natanong yan, mukhang mismong sa Senate Blue Ribbon Committee, naniniwala si Senator Lacson na maaring lumampas pa sa 2,000 ang kabuang bilang ng mga sangkot dito sa flood control anomalies na maaring makulong at maaring maipadala pa sa BJMP facilities ninyo. So, the new facility is well and capable enough to accommodate those na maikukulong sa inyong mga pasilidad. Yes, tama po. Kayang-kaya pa ho. Kahit 2,000 po yan. Kaya naman ho. Basta for as long as, una, may court order ho sila na doon makukulong sa amin. And sa katunayan rin ho, kakatapos lang ng isang building doon, ready for occupancy na ho. So, nag-aantay na lang ho kami kung may dadalahin pa. Ready na ho ang BJMP. Prepared na ho. Alright. And of course, kamusta naman po ang ating kabuang BJMP organization? And of course, ang ating mga kasamahan at ating officials and personnel sa BJMP, alam kong siyempre kahit papano pag nakakarinig tayo ng mga flood control projects, anomalies na katulad nito, na kung saan napupunta ang pera ng taong bayan, kaban ng taong bayan sa mga ghost projects na dapat mapunta sa mga infrastructure talaga na nangangailangan katulad ng mga facilities ng BJMP. Kamusta po ang moral at katatayuan ng BJMP sa ngayon as we speak? Yes, sir. Sa ngayon po, naiintindihan po natin yan at alam ko lahat naman ng ating kababayan, kabilang ho kami, even in the BJMP, ay of course nalulungkot tayo sa mga ganyang balita. But we remain professional, sir. Trabaho talaga namin magkulong yan and we assure naman na we will remain professional at sumusunod lang sa order at sa batas para mapatupad ang aming mga tungkulin. At kung makukulong man sila sa aming kustodiya, of course, again, we are professional, nasusundin naman namin ang karapatan nila at ibibigay lang kung ano nararapat na serbisyo ng ordinaryong bilanggo para masiguro natin pantay-pantay ang pagkatrato natin. With that, General Superintendent Bustinera, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo. At unless meron pa ko kayo mahalagang impormasyon na gusto ipabatid sa ating mga kababayan, go ahead po, General Superintendent Bustinera. Wala naman pong iba. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Makakaasa ho kayo na pagsisilbihan natin yan. Walang VIP treatment at isiguraduhin natin ang kanilang seguridad. Yun lamang po. Magandang umaga. Magandang umaga din po ang ating Jail Superintendent J. Rex Bustinera, spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology. Magbabalik po ang inyong programa makalipas lamang ang ilang paalala.
Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements, saka subukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Para po doon sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan nating Facebook broadcast live, i-type nyo lang doon sa inyong Facebook browser, Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating YouTube channel, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ikalimang bahagi po ng ating programa, atin naman pong dadakuin ang epekto nitong bagyong si Berbena dito po sa mga rehiyong dinaanan niya, lalo ng partikular sa Region 6. Ito kasing bagyong Berbena, naglandfall na nito pang mga nakalipas na araw at dumaan na ito sa Bohol at ngayon nandito ngayon sa Region 6 kung di po ako nagkakamali. Kaya't kamustahin natin ang ating Office of Civil Defense Region 6 sa pangunguna ng ating Regional Director at si Regional Director Raul Hernandez ng OCD Region 6. Maganda umaga po, Regional Director Hernandez. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po, Sir Ray, at sa mga taga-subaybay po natin sa Radyo Pilipinas sa World Service. Maraming salamat din po, Regional Director Hernandez. Okay, napakahalaga po nitong panayam na ito sapagkat alam niyo naman po, marami tayong mga kababayang overseas Filipino workers, maging mga Filipino migrants living and working abroad na hailing from Region 6. So marami na po nagtatanong sa amin kung kamusta na ang sitwasyon diyan sa nasasakupan po ninyong reyon. Sa kasalukuyan po ba, Regional Director Hernandez, kamusta muna ang lagay ng panahon sa kabuuan ng Region 6 sa likod nitong bagyong si Berbena? Ay sa ngayon po, nakakaranas po tayo ng matinding pag-ulan po sa halos sa buong pong rehiyon, particularly na po sa probinsya po ng Aklan, sa lugar po ng Libacao, Madalag, Kalibo at Batan.
at maging po sa probinsya po sa lalawigan ng Capiz at Iloilo. May mga natanggap na po tayong ulat ng mga pagbaha po sa Iloilo. Subalit ito po ay mabilisan naman pong nag-subside at yung Iloilo City ay ganoon din po. Alright. So, kamusta po? Ano po ba ang as we speak, ano po ba ang pinaka-bayan o probinsya na talagang tinamaan o nasa lanta nitong si Verbena? Sa ngayon po ay hindi pa ho natin wala pa ho tayong natatanggap na ulat ng epekto po ni Verbena. Ang ang kadalasan po ng kapag ganito pong matinding pag-ulan, ang nakakaranas po ng kadalasan po ng ng mga pagbaha ay ito po sa sa lalawigan po ng Capiz. Lalo na po dito sa mga sa may sa Panay, Sigma, Dumaraw, President Rojas. Dito po sa may po 'yon. Ito po yung downstream nitong ng Panay River. And maging dito naman po sa Iloilo, ito naman po sa mga sa may Iloilo City, ito po bahain na rin po ito sa Oton. And then yung 5th district po sa Northern Iloilo at ang lalawigan din po ng Antique at saka dito sa may Akla naman po sa may Bakay. So ito po yung ito po yung mga ito po yung mga lugar na binabantayan po natin sa ngayon. Alright. Okay. Sa mga nabanggit po yung lugar, meron na po ba tayong na-report na landslide o na italang nasawi o nasaktan? Regional Director? Sa ngayon po wala pa rin po. Sa ngayon wala pa po tayong tatanggap na ulat. Okay, that's good news. That's good news. Pero sabi nga, hindi pa naman totally nakalabas ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo si Verbena, and hopefully it stays that way. Regional Director, na wala tayong casualty. Sana nga po. Pero tayo po nakapaghanda naman po, Sir Ray, no? Katunayan po si bagyong Verbena po papasok pa lang naman po ng isla po ng isla ng Panay sa ating pong rehiyon. Nakahanda naman po ang ating pong mga local government units. Sa katunayan po meron ho tayong continuous monitoring po 24/7 sa rehiyon natin. May tinatawag po tayong Regional Interagency Coordinating Cell. Kung nasaan po lahat po yung mga sangay po ng pamahalaan na involved po sa response missions ay nandiyan po. And then ang mga local incident management team naman po natin sa bawat bayan po ay activated na rin po at sa kasalukuyan po ay meron na rin po silang nagsagawa na rin po sila ng preemptive evacuation sa mga lugar po na maaari pong makaranas po ng matinding pagbaha. And speaking of preemptive evacuation, preemptive measures, Regional Director Hernandez, ilan po ba ang naitayo nating evacuation centers at ilan po ang mga kababayan nating sumisilong o nasa kanlungan ng mga evacuation centers na ito? Sa ngayon po, Sir Ray, wala pa ho tayong natatanggap na yung figure kasi po patuloy pa rin po yung yung pagsasagawa po ng ng operation na ito. At nag-aantay pa rin nga po tayo ng mga ulat din po galing po sa ating pong mga local government units. So as we speak po, meron pa rin po tayong meron pa rin po tayong mga nililikas po ng mga kababayan, kaya po wala pa ho tayong may bibigay pong figure. So itong Bacolod City, itong maski dito sa may Guimaras at saka dito sa Jordan, may mga po ba reported na tayong mga flooded areas na unpassable? Yung Bacolod City po ay hindi na hindi na po siya under po ng jurisdiction ni Western Visayas ng Region 6 dahil may Negros Island region na ho tayo. Pero may mga namomonitor pa rin ho tayong doon. Pagbaha nga po yung pag-ano po natin sa pag-ano po natin ng mga reports po, may mga tanggap tayong mga reports na may naulat na mayroon nga pong nangyayari pagbaha ngayon doon po sa lugar po ng Bacolod. At sa Guimaras naman po ay dito po sa sinasabi niyo pong sa Jordan, pa po natin yan dahil wala pa hong wala pang binibigay na ulat po yung pong yung local government po ng Jordan. So as we speak, as we do this program, continuous pa rin palang ang ating monitoring at we're still awaiting any figures coming from the ground
para sa anumang casualty reports o nasaktan man lang at yung total damages. Ano po? Both sa infrastructure and sa agriculture. Opo, totoo po yun. Opo. Alright. Okay. Sige. Pero before nung pagdating ng bagyong Verbena, kamusta ang pagpipreposition po ng mga kinakailangang mga family food packs para naman po sa mga possible evacuees natin? Hindi lang po family food packs, yun po yung na-preposition natin sa ating sa iba't ibang local government units. Ito po ay sa sa pagpangunguna po ng DSWD natin. Meron din po tayong na-preposition po ng mga tao po, yung ating pong search and rescue teams galing po sa Philippine Coast Guards, sa Philippine Army, Bureau of Fire po. Naglagay ho tayo ng mga search and rescue teams diyan sa mga identified po natin na mga local government units na highly susceptible po sa sa flooding. So yan po ay anytime po pwede po silang may dispatch in case po na may mga kailangan po ng rescue. Okay, that's good. Anyway, so sa mga oras na ito, tuloy-tuloy pa rin naman po ang serbisyo ng kuryente at telecommunication sa Region 6. Yes po, tuloy-tuloy po. Ang lang po yung ang mga napipilitan po yung cancellation po ng klase, wala wala na pong klase sa mga sa lahat ng antas po ng lahat po ng paaralan. At ang may mga may mga recorded na po tayo na yung pong stranded na passengers. Yes. Dahil nga po sa pasahero, dahil nga po sa meron na po tayong no sail advisory. So lahat po ng mga natin paglalayag ay hindi na ho pinayagan. Kaya mayroon ho tayong mga stranded passengers na sa mga natin pangunahing puerto mga ports. Speaking of that, buti po nabanggit niyo yan, Regional Director Hernandez, speaking of cancellation of vessels trip. Ilang pantalan po ba ang namo-monitor yung cancel ng flights? Kasi earlier this morning doon sa isang programa ko, nakausap ko ang PCG, sabi nila in general nasa mahigit 80 maraming mga pantalan ang nagsuspende ng kanilang operations. So diyan po sa Region 6, ilang pantalan ba ang for the meantime suspended ng operations at ilang bilang ng mga pasahero ang stranded sa ating mga pantalan? Opo, yung number po ng pantalan, halos lahat po ng ports po natin dito po, no? So yun nga po, dito po parang umabot po ng mahigit 30. At yung mga na-stranded po, yung mga nantala po, umabot po ng mga 600 plus passengers. I think 675 kung hindi pa ako nagkakamali. Okay, sige. Pero ito pong mga stranded natin mga pasahero, in coordination po with OCD Region 6 maging ng mga national government agencies natin like DSWD at ng local government units, nabibigyan naman po ng sapat na tulong o assistance sa kanilang mga pangangailangan. Opo, totoo po 'yan. Yung pong local government po, yung nagbibigay po ng diyan ng assistance ng ng shelter at pagkain. Yung po ng sa Katiklan, si Malay po yung nagbibigay po noon ng ng assistance. And then dito sa Iloilo City, ganoon din po Iloilo City. At ito naman po ay ang iba naman po niyan ay nanggagaling din po sa DSWD. All right. Sige. So, before I let you go, Regional Director Hernandez, so ulitin ko lang, ang sitwasyon po ngayon sa kabuuan ng Region 6 sa likod po nitong bagyo si Verbena, malakas ang ulan, pero ang hangin po ba hindi kasing lakas? Katulad ng mga nakalipas na bagyong dumaan tulad ng Uwan, at saka nitong isa pang nauna kay Uwan, nakalimutan ko lang. Si Tino. Oo. Hindi po ganun kalakas ang bagsak ng hangin at bagsak ng ulan compared po dito. Lang po, yung ulan lang po yung medyo kalakasan. Umabot tayo ng 100 to 200 millimeter rainfall. Pero yung hangin po hindi naman po kalakasan. Ulan lang talaga yung ating pong po ngayon nararanasan pong epekto po nitong bagyong Verbena. So talagang binitingnan lang natin dito ay yung maaring mga flash floods dahil nga po sa matinding buhos ng ulan. Regional Director Hernandez.
Yes po, pagbaha at maaari po pagguho po ng lupa. Yun, alright. And with that, maraming salamat po Regional Director Hernandez sa oras ay pinagkaloob niyo po sa amin. At unless meron pa po kayong mahalagang anunsyo, paunawa sa mga nakikinig at nanonood sa atin, particular dito po sa mga overseas Filipino workers, mga Filipinos living and working abroad, maging yung mga kababayan natin dito sa loob ng bansa na ikang gustong malaman kung kamusta na yung kanilang mga mahal sa buhay dyan sa Region 6. Go ahead po. Opo, muli po, nagpapasalamat po tayo po sa pagbibigay sa Radyo Pilipinas, pagbibigay sa atin ng pagkakataon upang manawagan po sa atin mo pong mga kababayan. Wag po sila po mag-alala po, no, dahil itong si Bena hindi naman po kalakasan. May dala lang po siyang matinding ulan. At tayo naman po ang ating pong national government sa tulong po ng ating pong regional line agencies, iba't ibang ahensya po ng gobyerno at ang ating pong mga lokal na pamahalaan ay nakanda ho tayo sa ganito pong mga ganito pong panahon. So meron naman ho tayong mga sapat po na family packs na naka-preposition at ang mga tao natin na lahat po nakahanda. Meron ho tayong mga search and rescue teams na po na naka-preposition na po at yung ating pong mga rescue units po sa ating pong mga local DRRM hosts. So wag ho tayong mabahala po at patuloy lang ho tayong mag-antabay, no, sa mga development po na binibigay sa atin ng Pag-asa. At nakakasiguro naman po tayo na mananatili pong ligtas ang lahat kung tayo lang po ay susunod lang po, no, sa mga paalala, no, alituntunin na nanggagaling po sa atin pong mga otoridad. Para naman po ito sa kaligtasan po ng lahat. So kung kailangan po na mag-evacuate po yung sa mga kababayan natin na nasa sa malapit po sa mga ilog, no, sapa at sa mga matataas na lugar po, ay mag-evacuate pa po ng mas maga para po ay mailagay ho natin ang ating sarili sa ligtas na lugar. So muli po, ang aming pong pasasalamat sa inyo pong patuloy na pagtulong po sa ating pamahalaan. Maraming salamat din po sa inyo, Regional Director Raul Hernandez ng ating Office of Civil Defense Region 6. Ayan, okay. Well, yun, at least nakakuha tayo ng information on the ground mula po sa ating OCD Region 6 sa panguna, of course, ni Regional Director Raul Hernandez. Pero bago ako tuluyan magpaalam, gusto ko munang batiin, magpasalamat sa mga nakatutok sa ating ngayon. Unahin ko muna itong sina Sean Kyle Flores, nakatutok sa ating programa ngayon mula dyan sa Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. And of course, ang veteranong journalist at broadcaster, walang iba kundi si Ginoong Emil Carion. Ayan, matagal ko nang kilala tong si Emil Carion. Radyo ng Bayan Days pa at nasa PTB, I think nasa PTB4 pa siya noon. Pero nagpo-programa rin siya sa Radyo ng Bayan Days pa. Hanggang ngayon, Radyo Pilipinas World Service na meron pa rin kaming communication. Kaya maraming salamat sa iyo, Emil Carion. Pero hindi ako magpapaalam hangga't di ko nababate ng isang maligayang kaarawan ang ating executive producer ng programang Global na Tayo. Hindi lang sa Global na Tayo, executive producer din siya ng ating programang Bridges on Air. Yan, thank you very much. At of course, kasama rin siya sa mga programa sa Usap-Usapan at saka sa Warm Heart. At nakikita at napapanood din niyo po siya sa mga English programs natin, minsan sa World News at sa DFA Online. Ayan. Balang araw magkakaroon to ng sarili talaga niyang programa no? Ang programa niya is J&S. Ayan. Ano kaya yung J&S? Ayan. Ano kaya ibig sabihin ng series? Pagtandemin ko kaya kayong dalawa sa isang programa, no? Jerome and Step. Yan. Ganun yan, di ba? Di ba? Pwede, di ba? Pwede. Bakit hindi? Pero hindi. Happy birthday sa iyo, Miss Stephanie Vicente. Ayan. Happy birthday and thank you very much sa lahat ng tulong at asista sa binibigay mo sa akin at sa mga programa natin dito sa Radyo Pilipinas World Service. And we hope and pray na ma-enjoy mo itong araw na ito. Hindi kita tatawagan, hindi ako mangungulit. Hindi ako magko-coordinate sa iyo ngayong buong araw na ito.
Pero bukas, balik tayo sa dati. The happy birthday sa iyo, Steph. Enjoy your day. Enjoy your natal day. And wag mong kalimutan magpasalamat sa poong may kapal. Don't forget to give thanks and praise to the greatest architect of them all, si Lord God. Yan, okay? So maraming salamat, Steph, and happy birthday. At dyan po nagtatapos ang ating isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Again, salamat po at huwag niyong kakalimutan, please like and follow our Radyo Pilipinas World Service Facebook page. And of course, huwag din po niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel at i-download ang ating PBS radio app sa pamamagitan ng pagda-download ng eBox PBS receiver. And ulitin ko po paalala, huwag niyong kakalimutan, it's a date sa December 1. Magsisimula na pong muli, manunumbalik, magre-resume ang ating shortwave broadcast sa December 1. Sa pamamagitan po yan ng mga malalakas, powerful shortwave transmitters ng Voice of America ng Estados Unidos. Ang tabayanan po nyo yan, ulitin ko, magbibigay po kami ng mga karagdagan detalye as we approach December 1, especially yung pong mga anim. Tama po yung narinig nyo. Baka napapakamot yung iba, nagtataka. Totoo po yan. 6 na shortwave frequencies po ang gamit natin. 6. 3 sa Filipino para sa Filipino service at 3 para sa English service. 6 po yan. Para po makaikot ang programa natin, dala-dala ng mga shortwave frequencies na ito sa buong mundo. So, tabayanan po nyo yan, ang pagbabalik ng Radyo Pilipinas World Service sa ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America, December 1, ngayong taong ito. Maraming salamat po at kita tayo ulit at magkarinigan ulit bukas, same time, same day. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.